Bilang paghahanda sa lindol, isang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa oras ng sakuna. Silipin yan sa report ni Carlo Luis Candelaria. 3, 2, and 1. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, tumunog na ang sirena, hudyat ng pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill. Sabay-sabay nag-duck, cover and hold ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense at iba pang mga government agencies sa isinagawang ceremonial pressing of the button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasabay nito, iba't ibang lugar sa buong bansa ang nagsagawa ng kani-kanilang mga earthquake drill bilang pakikiisa sa NCED mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras sa iba't ibang bahagi ng bansa na ipinakita ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa bansa gaya ng Pilipinas na kalimitang tinatamaan ng mga natural disasters gaya ng lindol, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng sama-samang paghahanda para malaman ng bawat isa ang gagawin sa oras ng sakuna. Nakita natin sa mga kumalat na video matapos ang lindol sa Mindanao kung paano tumugon ang mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Bagamat natural na magkaroon ng takot o pangamba sa ganoong sitwasyon, malinaw na nakita rin natin sa pagtugon na yon ang kahalagahan ng regular na earthquake drills. Iprinisinta rin ang Harmonized National Contingency Plan para sa Greater Manila Area o GMMA. Dito ipinaliwanag kung paano paghahandaan ang magiging emergency response ng pamahalaan sa oras na tumama ang isang malakas na lindol dahil inaasahang mapaparalisa nito ang pangunahing Emergency Operations Center. Ipinakita dito kung paano re-responde at magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMs mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Maynila. We go beyond the duck cover and hold simulation exercises. We test our command and control and coordination. We test our EOCs. We test our response units and even deploying them in these areas na kung ano yung nandun sa HNCP. Ayon naman kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, bukod sa West Valley Fault, nariyan rin ang banta ng paggalaw naman ng Manila Trench na posibleng makapag-generate ng magnitude 8.3 na lindol at makapagdulot ng tsunami. Iginiit niyang mahalagang magkaroon ng awareness lalo na ang mga nakatira malapit sa dalampasigan patungkol sa panganib ng mga tsunami. Imbis anya na kunan ng litrato ang pag-urong ng dagat ay agad na umalis at tumungo sa mas ligtas na lugar. If it's low tide sa Manila Bay, 3.5 meter tsunami waves. If it's high tide, add 2 meters more, so maging 5.5. And magkakaroon ng flooding. Of course, it will affect yung mga coastal communities in sa Metro Manila. Yung response ng mga tao in coastal communities, dapat yun yung mas paigtingin pa. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay at paghahanda para sa inaasahang panganib na dala ng malalakas na lindol, sinisiguro ng Office of Civil Defense, NDRRMC at ng mga ahensya ng pamahalaan na handa ang mga disaster response systems nito para makapag-deploy ng mga tauhan, magkaroon ng epektibong command and control systems at maayos na komunikasyon sakaling dumating ang The Big One. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.